Magbabayad po tayo ng ating pong Converge Internet gamit po ang ating pong GCash. Online po natin babayaran. So, open po muna natin. Open po muna natin yung ating Converge kasi kailangan po natin yung account number po niya. So, open natin siya. Pagka-open po ninyo ng ating pong Converge app, ayan po, ayan po yung ating pong bills. Ayan po siya. So, dito po kasi sa Converge ngayon, ayaw na po niya. Dati kasi dito pwedeng bayaran po ng diretso. Gamit po ang e-wallet. Kaso nga lang, ang problema po ngayon, hindi na po siya pwede. Ayan po, tingnan po natin at ipapakita ko sa inyo, hindi na po siya pwedeng bayaran ngayon through app po ng Converge. So, mabagal po siya. Ayan, hintayin lang po natin siya matapos. So, may lalabas na po siyang code. Ayan po. So, kung alam niyo po kung paano gumamit ng code, pwede niyo pong gamitin yung code na yan. Pero dahil ang gagamitin po natin ay manual, so ang gagawin po natin ay pupunta po tayo sa ating pong GCash. Kasi nire-require din, sinasuggest din nila na pwede tayong dumaan ng GCash app po mismo, na hindi natin kailangan yung code. So, ganito po siya. Pasok po tayo sa ating pong GCash and ayan po, open po natin siya. Then, punta po kayo dito sa bills. Makikita nyo po yung bills ng GCash. Ayan po. Pagka-pindot nyo po yon, ayan po, wag po kayong pupunta dito sa others. Wag po dito sa others, sa baba. Wag po dyan. Dito po kayo pupunta sa view all. Ayan po, I-click nyo yung view all. View all, then pwede po nyong i-scroll down, hanapin yung Converge or pwede nyo pong i-search dito. Kung hindi nyo po siya ma-search, ayan, kasi nung first time ko pong magbayad, hindi ko po siya ma-search. So, ang ginawa ko po, nag-scroll down lang po ako. Ngayon po, nasi-search ko na po siya. Ayan po, Converge. Ayan po, makikita nyo po, open nyo po yon. Then, ilalagay nyo po dito yung amount kung magkano po yung babayaran po ninyo. So, 1,375 po yung babayaran natin. 1,375. Then, yung account number po, makikita nyo po dito yung account number 168. Ayan po, ilagay natin. 168. 168. Ayan po, So, naka-auto na po ako. 316 yung last. Double check natin. Then, punta po tayo sa enter account name. Ayan po yung account name po. Yung kung sino po yung nag-register gamit po yung kanila pong, pangalan. Ayan po. So, akin po ay, ayan po, Melvin Ambas. Then, email address ko po ay, ayan po, nilagay natin dyan. Then, protect your bills now. Thank us later. Ayan po. So, ako hindi ko na po yan. Ang gagawin ko na lang ay next. Then, ayan po, pindutin natin yung, so may charge po siya. Kung 1,375 po yung babayaran natin, naging 1,385 po. May charge po siya. So, 10 pesos po yung charge. Ayan po, pindutin natin yung next. And makikita nyo po dito yung ating pong babayaran ng 1,385, 1,375 po yung bill natin, 10 pesos yung ating pong service fee, account name, double check nyo po, then pindutin nyo po yung confirm kung na double check nyo na po. So, ganyan po. And, hintayin lang po natin, So, makikita nyo po, ito po ay pwede nyo pong isave, yung kanyang bills, yung pinagbayaran, then, close na po natin ang ating pong resibo. Ayan po. So, ay makaka-receive na po tayo ng text messages or email po. Makaka-receive po kayo ng email galing po sa Converge dun po sa email na nilagay nyo at makaka-receive din po kayo ng text message galing po sa kanila. After po mga ilang minuto. Pwede nyo rin pong i-check yung inyo pong Converge. Makikita nyo rin po doon, Converge app. Makikita nyo rin po doon kung na-process. Within a day din po, mapaprocess din po yan. Makikita nyo po dyan. Ayan, ay hindi pa po ngayon. So, maya-maya po makikita nyo po na na-process na po siya. Yung pay history natin, bukas po makikita rin po natin yan. Ngayon po ay nag-stop na po yung payment history natin. Bill history, ayan po. So, ayan, actually guys, parang 3 times ko na pong nagbayad ng bill sa Converge gamit po ang GCash at hindi po yung app. Parang bagong update po yata nila yon. So, ayan po, that's our tutorial and see you around. God bless you po. Thank you so much.